Hello! Andito ako ngayon sa Santa Cruz, Zambales sa clinic ni Dr. Pia Minas. Kanina lamang po ay may nagpabunot ng ngipin kaya medyo natagalan. So ayun, keep on watching. Susukatan muna ako ni doktora para sa gagawin kong retainer. And in fact, there are a lot of reports that kahit po siguro yung mga bata ay nakakapaglam dito sa again, sir, I understand you are against this particular visa. Pauwi na kami at nandito kami ngayon sa kabilang highway ng clinic. So ayun, after 3 days daw bago makuha ang retainer. So babalik kami after 3 days. Pwede nyo silang kontakin sa number na to. Hindi po laging bukas ang clinic nila. So ayun, pwede nyo po silang tawagan o i-text. Itong account ni Dr. Pia Minas. Habang nagbabiyahe, sasagutin ko lamang ang ilan sa mga katanungan tungkol sa pagpapa-retainer. Hindi ito ang unang pagpapagawa ko ng retainer dahil padalawang beses na ito, kaya may alam na rin ako kung paano to iingatan. Paano ko siya nililinisan? Hinuhugasan ko ng warm water, huwag hot kasi madi-distort. Lagyan ng mouthwash, brushin gamit ang toothbrush. Para saan ang retainer? Kailangan magpa-retainer after magpa-brace. Retainer hold the position of the teeth. Kung walang retainer, maaaring bumalik sa dating ayos ang ngipin. Pero para sa akin, nagpa-retainer ako kasi malalaki ang ngipin ko sa una. Isa sa mga insecurities ko, actually ginagamit ko lang siya tuwing lalabas. Kung nagpa-brace ka, araw-araw mong susuotin ang retainer. Except kung kakain kasi pwede itong masira. Masakit ba pag may retainer? Oo, lalo na kung kakain kasi kahit natanggal mo na, ramdam pa rin ang sakit. Kung bago ka pa lang magsusuot ng retainer, ganyan talaga. Habang tumatagal, masasanay ka rin. Magkano magpagawa ng retainer? 3K po, up and down na yun. Para po sa mga katanungan, pwede po kayong mag-comment at paki-like at subscribe na rin po.